Kaugnay niyan, kinilala ni Malaysian Prime Minister Najib Razak ang potensyal ng Pilipinas pagdating sa larangan ng trade and investment. Dahil dito, nagkasundo ang dalawang bansa na palakasin pa ang kanilang ugnayan pagdating sa pagnenegosyo at pamumuhunan. Nagbabalik si Elena Luna. Naging pangunahing Pilipinas si Pangulong Aquino habang nasa Malaysia. Humarap ang Pangulo sa mga opisyal ng tatlong kumpanya dito para hikayatin pa silang mamuhunan sa Pilipinas. Ayon kay Malaysian Prime Minister Najib Razak, malaki ang potensyal ng trade at investment ng dalawang bansa at dapat pa itong palawigin. In terms of trade and investment, particularly in areas of trade, there's a lot more we can do between our two countries. We both agree on this, that whilst our bilateral trade is at about $4.5 billion, but given the size of the Philippines, we believe that the potential is far greater than that, and both governments agree that we should encourage the value and volume of bilateral trade to increase. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, plano ng Malayan Banking Berhad o Maybank na palawakin pa ang kanilang banking network sa Pilipinas, partikular sa Visayas at Mindanao. Katumbas nitong investment ay may 300 milyong piso. Nakausap ng Pangulo ang presidente ng Maybank na si Datuk Abdul Farid. Kasama si Maybank Philippines President Herminio Famatigan Jr. Binigyang diin naman ng Pangulo ang isinusulong na tourism at infrastructure development ng Pilipinas sa pagharap sa mga opisyal ng AirAsia Berhad. Sa meeting, nagpakita ng interes ang AirAsia Group CEO na si Tony Fernandez na makipagtulungan sa gobyerno para isaayos ang NAIA 4 o ang dating domestic airport terminal. Kasabay nito, pinasalamatan ng Pangulo ang kumpanya sa pagdalaan ng direct flight mula Kuala Lumpur patungong Kalibo, Aklan para higit pang lumago ang turismo sa Boracay. Tinanggap naman ng Genting Berhad ang imbitasyon ni Pangulong Aquino na gawing bahagi ang Pilipinas sa mga destinasyong pinupuntahan ng kanilang Star Cruises fleet. Hinikayat din ng Pangulo na palawigin pa ng kumpanyang ito ang Genting Star Tourism Academy para lalo pang lumakas ang hospitality professionals mula sa Pilipinas. Bago ang mga meeting na ito, una munang humarap ang Pangulo sa Business Forum na dinaluhan ng may 200 mga negosyanteng Malaysians. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Kuala Lumpur, Malaysia.